Hallelujah. Hallelujah. Bagong utos ni Kristo, magbibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang makamit ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas, nakahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ng isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang paglakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tinignan lamang niya ito at nagpatuloy sa kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritano na naglalakbay at naparaan doon. Nakita niya at hinarang siya'y nahabag. Lumapit siya, binuhusan ng langis at alak anyang sugat at tinalian. Saka isinikay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at tinalagaan doon. Kinabukasan, dumuko siya ng 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan na sinabing, alagaan mo siya, at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka't gayon din ang gawin mo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ngayon po mga kapatid ay pinagdiriwang po ng inang simbahan ang kapistahan po ng mahal na Birhen ng Santo Rosario. Kayo po ba'y nagdadasal ng Rosario sa inyong tahanan? Salamat sa Diyos kung araw-araw kayo nagdadasal. Doon naman po sa hindi, sana naman po pag-aralan nating muli na tayo magdasal sa pamagitan ng Rosario. Alam niyo po, mayroon pong napakagandang kasaysayan ang kapistahang ito ng mahal na Birhen ng Santo Rosario. Ito po'y nagsimula sa isang digmaan, Battle of Lepanto. Dumating po sa pagkakataon na ang buong Europa ay halos sakupin na po ng mga Muslim. At gusto po nilang i-take over ang Italy. At nagkaroon nga po ng napakagandang digmaan sa Lepanto na kung saan meron pong 300 na barko ang mga Kristiyano laban sa libo-libong barkong pandigma ng mga Muslim. Alam niyo po mga kapatid, sabi po ng mga Kristiyano, mukhang dehado tayo dito.
Pero magdasal tayo sa pamatnubay ng mahal na Birheng Maria. Kapag tayo ay nanalo, magkakaroon tayo ng pista sa pinakamalapit na simbahan sa pantalan ng Lepanto. At mga kapatid, hindi nga po sila nagkamali. Nanalo sila hindi dahil malakas sila. Nanalo sila dahil may pananampalataya sila sa tulong ng pagdarasal nila ng rosaryo laban sa mga Muslim. Mga kapatid, sa pagkakataong pong ito, ano ba ang tinuturo po sa atin ng pagdarasal natin ng rosaryo? Kailangan ba nating makipagdigma? Kailangan ba nating makipag-away? Lagi niyo pong tatandaan, ang rosaryong hawak-hawak ninyo, ang rosaryong tinatago niyo sa inyong mga bulsa, ay ang pinakamabisang sandata ng mga Kristiyano laban sa tukso, laban sa kasalanan, laban sa kasamaan. Kaya nga po mga kapatid, kapag yung rosaryo, pinakita mo sa katabi mo at natakot, alam mo na kung ano siya. Di ba? Mga kapatid, ibalik po natin ang pagdarasal ng rosaryo sa ating tahanan. Yung pong mga anak po ninyo, yung mga bata, turuan yung magdasal ng rosaryo. Hindi puro cellphone ang hawak. Hindi puro internet. Hindi puro social media. Turuan nyo pong humawak ng sakramental na ito ng rosaryo. Tatanungin po natin, Father, bakit po pagdarasal ng rosaryo paulit-ulit? At ito po'y hindi nakatuon kay Kristo. Ito po'y sa mahal na Birheng Maria. Wala po to sa Biblia. Talaga lang ha? Mga kapatid, ano ba pinagninilayan natin kapag nagdadasal tayo ng rosaryo? Di ba ang mga misteryo ng rosaryo ay nakatuon sa buhay ng ating Panginoong Kristo mula sa kanyang pagsilang, mula sa kanyang pangangaral, mula sa kanyang pagkapakasakit, pagkapako sa krus, kamatayan at muling pagkabuhay. Hindi ba ang mga misteryong ito'y buod ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo, hindi ba? Kaya mga kapatid, yung pong rosaryong dinadasal po natin, this is a mini Bible, mini gospel. Sa ating pagme-meditate sa pagdarasal ng rosaryo, ang inaalala at pinagnilayan natin ay ang buhay ng ating Panginoong Hesukristo. At isa po sa pinakamaganda po na ginagawa po ng pagdarasal natin ng Santo Rosario, nagdadasal tayo hindi para sa ating sarili. Para kanino? Para sa ating kapwa. Kaya po ito po ang tanong mga kapatid, sa mabuting balitang napakinggan po natin ngayon. Tanong ng eskriba, sino ang aking kapwa? Anong tugon ni Jesus? Yung napakagandang kwento po sa Biblia, ang kwento ng Good Samaritan. Mayroon pong problema talaga, yung daan mula po Jerusalem, yung pong disyerto na naghihiwalay sa Jericho. Alam niyo po kung bakit? Yung pong disyertong iyon, talagang doon kuta ng mga kriminal, ng mga rebelde at ng mga masasama. Kaya lahat ng dadaan doon, delikado ang kanilang buhay. Kaya't meron talagang nananakawan, meron talagang pinapatay. Ngayon po mga kapatid, masama ba yung Levita at yung saserdote na hindi pinansin yung taong nakahandusay? Alam niyo po, para maintindihan po natin ang kontekstong ito, yung kasing mga Levita at mga saserdote, sila po kasi mga kapatid ay nakatuon sa batas ng mga Hudyo. Kapag ka po humawak sila ng patay, 1 linggo na naman ang kailang iintayin para sila'y makapagdiwang ng pagsamba. Kaya iniiwasan nila yung mga taong nakahandusay sa daan. Pero bakit itong Samaritano, inalagaan niya yung may nabugbog na ito, ginamot ang kanyang sugat, dinala sa bahay panuluyan? Sino daw ang nagpakita ng pakikipagkapwa? Ay yung nagpakita ng habag. Hindi kasi pwede mga kapatid na dasal nga tayo ng dasal ng rosaryo,
simba tayo ng simba, hindi tayo marunong makipagkapwa. Meron pong katumbas ang ating pagsisimba. Merong katumbas ang ating pagdarasal. Merong katumbas ang ating paggawa ng kabanalan. At kapag ginawa natin ang lahat ng bagay na ito, dapat marunong tayong makipagkapwa. Paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Yan ang hangad ng Diyos sa atin. Hindi pa pwedeng madasalin ka, pero wala kang pakikipagkapwa. Hindi pa pwedeng sasabihin mong banal ka, pero maramot ka sa iyong kapwa. May kaakibat, mga kapatid, na pagtugon sa pakikipagkapwa ang hangad nating kabanalan at kabutihan. Sapagkat yan ang sukatan ng pagiging dakila. Ang sukatan ng pagiging dakila ay kung papaano tayo, mga kapatid, naging mabuti, halimbawa, sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Kaya po, mga kapatid, ito po sana ang ating pagnilayan sa araw na ito. Baunin po natin ito sa tulong ng Poong Jesus Nazareno, na tayong lahat na nagsusumikap magdasal, nagsusumikap manalangin, nagsusumikap maging dakila, ay magkaroon nawa ng mabuting pakikipagkapwa upang ang Diyos ay lalong maging dakila. Kaya po, mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang na ito, sa ating pagtanggap ng banal na Eucharistia, ito nawa ang ating isabuhay, ang ating panalangin, ang ating kabanalan, ang ating pagsunod, dapat may kaakibat na pakikipagkapwang lubos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.